Hello, good evening, welcome to my channel. This is Andrea Binutulitik once again. Meron naman tayong gagawin, isang Bauman bread toaster. Yan ang kanyang model. Yan. Screenshot nyo na lang kung meron kayo ng ganito na problem. So actual tayong gagawa, hindi pa natin nabuksan, hindi pa natin alam kung paano ito gagawin kasi ngayon lang tayo nakakita ng ganitong uri ng gamit. Bago ang lahat, magandang gabi, magandang buhay, magandang araw, magandang panahon sa inyong lahat, kahit mainit, pero ito pa rin tayo gagawa. Ngayon, bago natin simulan ito ay shoutout sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa lahat ng walang tigil na sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Hindi ko kayo maisa-isa, pasensya na po. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Best regards, more power, and God bless sa inyo, sa inyong family circle. Yan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa lahat ng aking mga video i-upload. Sabi nila na mamadali tayo sa ating pagsasalita, binibilisan natin kasi dito sa mundo ng YouTube, sa mundo ng social media, kailangan natin mabilisan dito dahil ang mahabang oras ay talo. Okay, kailangan natin gawin ng mabilis. So ito, pinadala lang ito sa naghatid. Hindi niya rin alam yung problema na ito. So sa akin, dahil yung ating tester, yan, para makita natin, para makita nyo dyan, lagay natin sa X1, yan natin, or X10 pala. Ito ay may button, ayan o, yan, para electronics ito. So titingnan natin kung may manual siya. Ito walang gumagalaw, pero ito ay electronics din. Okay, kasi touch switch yung gamit. So titingnan natin, saksak natin para malaman kung ito ba ay gumagana o hindi. So yung kanyang, bago natin i-plug in, nasasanay na ako na tinitingnan ko yung kanyang voltage rating. Kaya ito tingnan natin, meron siyang 230 volts AC, 60 Hz, 1000 watts. So yan po yung kanyang supply na kailangan. So saksak natin. Yan, wala tayong, yan, oops. So wala tayong mapapansin ng mga ilaw-ilaw o ano dito. Yan, wala. Tapos tingnan natin, walang init kahit kunti. Kasi nga pinihit natin itong switch, wala tayong napansin na kahit anong kunting reading. Kahit ilagay natin sa X10K, yan o, yan, wala. Kahit naka X10K yan, nasa X10K, sa kamay pa lang ay gumagalaw na. So dito sa ating tester ay wala talaga. Okay, buksan natin. Diyan lang kayo at bubuksan ko ito. So diyan lang, maraming laman yung tinapay. Okay, so a few moments later. Matigas. Push muna natin kasi mahirap itong buksan. Meron na akong nagawa nito dati. Yung filament niya ay sunog, so wala kaming nakuha. Iwan ko ito ngayon kung meron tayong makuha na filament, kung papayag ang may-ari na o-orderan. So titingnan natin kung filament ba or heating elements or kung kanyang electronics. So buksan ko muna to. Sa pagbubukas ko ay yung kanyang screw ay 5. Tapos dandahan lang sa paghatak kasi nga meron siyang wire dito, ayan o, yung sakit. So tinanggal ko muna yung sakit. Ito, kung makikita dyan, ito sakit. Tinanggal ko muna para dito sa kanyang electronics board. Ayan o, may PCB siya. Ayan o, dandahan lang ha. Ito yung kanyang knob or yung kanyang holder or ano, para magtulak ng kanyang mechanical na kung may nilagyan mo ng laman dito sa loob. Hindi pala makita ang ginagawa natin. Yan o, pag nilagay mo yung tinapay dito, yan, meron siyang pababa, tapos iakyat mo lang. Yan, so tinanggal ko yung kanyang hawakan, tapos ilabas ko na ito. Ayan, nalabas ko na. At marami pang tira-tirang tinapay dito. Yan o, tinapay. Ayan, tapos titingnan natin dito, maraming tinapay-tinapay oh.
Ayan. So ito yung kanyang heater. Tingnan natin yung kanyang heater. Ito. Saka ito at ito. Tingnan natin kung may wiring sa kabila. Wala. Ito jumper lang din. Tingnan natin. Meron siyang tatlong heater sa gitna, sa taas at sa baba. Ito pala. Ito pala. Wala taas baba. Ito po yung kanyang heater or filament ay sa gilid, tag-isa at sa gitna. Kasi nakaganito siya, posisyon. So check natin yung kanyang filament. Yan. Kasi yung pag nagbablog ka, yung tester dapat makita sa pagbablog. Ito. May switch dito. At ito pala, merong yan o, pag naka-on, mag-on pala ito. Kasi nahila pag luto na, akyat. Kasi meron ditong transformer na letter E. So yung kanyang I ay nandito pala. Yan pala yung purpose niya. Tapos hihilahin niya ito. Merong switch. So may electronic switch, mechanical siya. So titingnan natin yung filament. So wala. Putol siya ito. And then ito, punta dito, itong dalawa meron. Yan siya. Tapos itong isa, punta siya dito. Ito, meron. Punta dito, meron. Tapos dito meron. At tatawid dito. So, ito, wala oh. Itong wala. Ito, meron, wala din. So ito, broken o putol yung isa, yung filament ito. Tapos ito yung sa gitna, dalawa, ito dalawa meron. Tapos ito sa gitna, nakasiri silang tatlo mula dito, tatawid dito, tatawid dito sa kabila, sa gitna, tatawid sa gitna. Tapos ito, so ito yung broken ito. Pero bakit meron dito? Yan o. Pagdating dito ay wala. So dalawang filament. Ito. Tingnan natin kung paano ito gawin. Okay. So pause ko muna at dahan-dahan ko itong bubuksan. Mayroon tayong mga clips dito na alisin para matanggal ito. Para matingnan ang filament. Kasi itong sa baba ay okay naman. Itong sa taas lang. Tiningnan ko yung kanyang easy line cord. At buo siya. Tapos tiningnan natin kasi nga pag bago sa atin yung mga gamit, hindi pa natin kabisado, hindi pa natin alam kung anong mga function at operations niya. So kailangan nating pag-aralan muna bago natin pagbubuting-tingin lahat. So tiningnan natin yung easy cord buo, yung switch ay functional. Tapos itong socket para doon sa kanyang control kung anong gusto mong init, yung ibigay mo from 1 up to kung ano yan ang nakalagay dyan, di ko rin alam. May 1 to 7 siya na control sa timer siguro ito. Kung anong ilang seconds yung gusto mo. O ilang minute or seconds lang kasi masunog yan eh. So seconds lang siguro ito. Hindi ko rin alam kung paano operations niyan. At itong tumataas bumababa, mayroong ditong transformer na pag nakapasok dito yung current ay pag binaba mo ito, hihigupin itong metal ng transformer dahil wala itong I, letter E lang ang kanyang core. At pag binaba mo ay kanyang hihigupin para itulak itong switch. So buo ito, walang problem dito. At sa dito sa electronics, hindi ko rin alam. Alamin ko pa lang. Pero dito sa aking pag-check, yun nga, yung nakita natin. Yung itong kulay asul na hindi pala makita yung ating mga ginagawa dito. Itong kulay asul, ito po yung nakadirekta sa isang linya ng ating plug. Dito, nakadirekta dito yung isa. Ito siya oh. Oh, pag dinainan yung switch, ito, ayan. So tandaan natin, lagyan natin ng marka, kulay asul yung may guhit. Ayan. Tapos itong isa ay dito pupunta sa kulay dito sa brown. Ayan o. Ayan. So buo yung ating linya, buo rin yung ating switch.
So, tiningnan ko dito sa sunod ay dahil ito ay sa switching control niya sa timer, filament na. Kasi papasok dito yung AC. Tapos tatawid dito sa kabilang dulo ng filament. Tapos diretso dito sa ito, pagkita natin. Sana makita, no? Ito. Makita ba? Ito. Yan, o. Ayan. Pagpasok dito sa kulay blue, lalabas dito at dudugtong sila ng isang heater sa gitna. Tapos iikot doon sa loob ng mika at lalabas dito, pupunta dito. So yung check natin dito sa dulo sa kulay asul ay kung tingnan natin ito, papunta siya dito, meron. Tapos tumawid dito, labas dito. Ito siya, ito. Wala itong connection na dito. Ito, wala na sa dalawa. Okay, so wala na. Ibig sabihin ay putol yung sa isang side na heater. Yung gagawin ko, dahil ito po ay 220 at ito ay naka-series dahil nga dito sa kanyang connection na pagpasok ng current, lalabas dito, tatawid dito sa kabila, dudugtong, tapos lalabas dito, papasok dito. So walang lumalabas or walang contacts dito. Ibig sabihin yung heater natin yung may problema. So bubuksan ko ito, dahan-dahan ko lang itong gagawin. Ito pala yung itutuwid natin, yung kanyang yung clip or lock. Yan yung pang tuwid natin para makalabas ito. So hindi ko na ipapakita dahil mahaba ang video natin. So sample lang ko ng isa. Ito ganyan, oh. Ayan. Ituwid lang. Yan siya, oh. Ayan. Tuwid lang natin. So lahat sila yan, ganyan ang gagawin. Okay. Buksan na natin. So yung kanyang takip ay nabuksan na. Natanggal ko na. Tapos sinilip ko na lang kung ano yung makikita ko dito sa kanyang filament. At sa nakita ko, meron siyang putol. Ito. Yan siya. Zoomin natin para makita nyo. Okay. Yan siya. Yan, yung naputol. Ito. Ang tanong, kung paano natin maidudugtong yan. Kasi nga, may putol. So, pahirapan ito. Kung may dugtong pa natin. Ang gagawin ko dyan, maghahanap ako ng spring. Kasi yung spring ay chrome wire at yun yung ating ilalagay dito, idugtong natin. Subukan ko kung madugtong ko ito. Okay, so post ko muna ito yung aking video para hanapan ng paraan ito na may dugtong. Okay, update natin sa ating ginagawa na Baumann bread toaster. Yung putol ito ay nakita ko na, tapos pinalusot ko lang dito kasi ito yung pinaka-insulator niya, itong mika. Ngayon wala akong hindi naman pwedeng basta-basta na ihinang natin ito dahil nagbabaga ito, matutunaw to. So ang gagawin ko na lang, subukan ko kung uubra. At pinalusot ko siya dito. Ito. Tapos yung kanyang karugtong ay na-clip ko muna, na-clip. Tapos babasahin na natin dito sa tester kasi kanina wala ito. Pipindutin natin itong switch. Ayan, o. So meron na. Tapos kung tatanggalin natin itong switch, itong clip, yung jumper clip na service jumper clip ko, ayan, o, wala. Ngayon ibabalik natin. Sana magawa pa ito. Yan. So wala akong pampalit niyan ng filament at nag-research ako sa online, wala din. Ang unit pala na ito ay nagkakahalaga ng 2.5 hanggang 2.9 depende sa pinanggalingan at sa sealer. So mura lang naman ito kung sa mga mayayaman, kasi mayaman yung may-ari nito. Mura lang naman kung bibilhin. Pero hindi naman natin masabi kung anong dahilan, basta pinatignan sa atin kung magawa pa. So ngayon nakita ko na yung kanyang putol. Ang gagawin ko dito ay
idugtong ko sila, pero iipitin ko ito ng kung ano ang gagawin ko dito na pang-ipit, kasi hindi pwede ito sa solda or hinang na soldering lead kasi mapuputol ito. Dahil kung makikita dito sa kanyang terminal, puro ito naka spot weld, so wala akong pang spot weld. Anong gagawin ko dito? Baka kung spot weld ko ito matutunaw pa, so iipitin ko na lang ito, lalagyan ko ng tube na para maipit siya. Yan na yung gagawin ko. So update ko na lang mamaya kung madugtong ko na. Okay, so nadugtong ko na. Mahirap lang ipakita at ipaliwanag. Ayan o, ito sila o. Ito siya. Yan, nadugtong ko na. Bali dalawang tupi, yung bawat dulo, tigda dalawang tupi sila. Kasi pag mapasokan ng kuryente yan ay mag-i-spark at mag-weld. Sana hindi maputol kasi magbabaga yan dyan. At wala naman akong pang spot weld, at saka ito naman talaga ay hindi naman ito totally na repairable. Like yung heater, pag masira yan talagang papalitan dapat, kasi yung heating element or yung chrome na flat chrome wire ay zero yan, at kailangan yung spot weld talaga, kasi kagaya nitong sa mga terminal niya kasi nagbabaga, puro yan naka spot weld oh. So wala akong ganyan na gamit, at kung hindi ito uubra, ibabalik na lang sa may-ari, dahil ginagawa ko lang naman yung aking makakaya ayon sa aking mga gamit na nandito sa aking shop. Wala naman akong sapat na kagamitan para gawin ito, dahil ito nga ay hindi naman talaga linya natin na gagawin. Pero ito, yan o, kung makikita yun sa tester natin, yan o, ito, yan. Okay, so na dugtong natin, may contact, may reading na siya. At ito na nga, sasabihin ko lang sa may-ari na ginawan ko lang ng paraan, pero hindi ako sigurado sa kung gaano katiba yung ginawa ko. Eh, hindi ko naman pwede sabihin na kung gaano kahina yung ginawa ko. Kung di sasabihin ko kung gaano katibay, kasi inipit nga lang yan, hindi yan na welding or hindi yan na spot weld, dahil wala tayong sapat na gamit para dyan. Okay, ibabalik ko na ito sa kanyang pinanggalingan o sa kanyang clip. Yan. O, diba? So na-clip na natin, at kahit na hindi natin linya or hindi natin ito pinag-aralan itong mga bagay, pero sinusubukan pa rin natin na gawin. So ito, ibabalik ko lang muna ito at susubukan kung magbabaga siya. Okay, sinasigurado natin muna kung walang grounded yung ating ginagawa. Kung grounded sa housing, baka makuryente yung may-ari. Ayan, so okay naman, naka-extend or X1 key tayo. Ayan o, naka-extend key na, wala ring grounded, pero yung ating heater ay nagbabasa yan o. Ayan o, may reading na yan, nagbabasa, may resistance na yan. Ano ba yung mga sinasabi natin? Parang hindi tayo technician ah. Okay, so yan, dito na naman. So nasarado na natin, at subukan natin ibalik dito. Okay, so ito hindi natin alam kung paano gawin, pero sinubukan pa rin. At isa na nga ang yan, yan siya. Tapos ito natin dito na natin ipakita yung sarado natin, kasi para sasabihin na may ginawa pa tayong iba, pero wala na. Okay, so itong huli kapit natin dito.
Ibalik ko muna para ayan. Okay, tapos ito ibalik natin lahat ng screw. Naman ito kailangan mahigpitan ng todo kasi ito ay walang manipis. So yung tamang paghigpit lang yung ating gagawin dito. Tingnan natin kung ito hindi tumama. Ayos. So wala pang tinapay, so ready na natin. Ulitin natin yung pag-check kung grounded kasi nagalaw natin or naalog. Tingnan natin kung grounded. So extend key tayo, ayun o, sa kamay pa lang may reading na. So dito tayo, ito o, meron. So insulated. Walang ano, may ano pala, may coating. Oh, walang reading o, stainless. Yan o. So dito tayo mag-check. Yan, doon sa taas. Yan, oh, wala. Tapos ibaba natin, wala. Yan, so walang grounded, safe tayo. Subukan natin ngayon. Saksak natin dito. Tapos naka number 1. Lagay natin dito, ayan o. Lagay natin dito, on. Ay, hindi pa natin nabalik yung wire pala. Ako, may nakalimutan ako. Nagmamadali, excited. Yung sakit pala, hindi ko nabalik. Push ko muna at bubuksan ko ito ulit. 2,000 years later. Yung sinasabi ko, itong sakit pala dito sa loob ito. Yan o, hindi ko na ibalik. So excited lang na mapagana uli. So nakalimutan, kaya napaba ng konti yung video natin. I-check ko siya uli kasi binuksan uli at naalog. So i-check natin siya gaya ng kanina kung merong grounded, para maiwasan natin yung makuryente yung may-ari. Yan. Okay. So lagay natin sa 16. Tapos check natin kung ayan o. So yung tester natin masilaw pala. Ayan. At wala siyang grounded. Ayan o. Wala siyang grounded. Okay. So subukan na natin. Paanda rin. Check natin. Ayan. Tapos power. Walang ilaw. Tapos ito number 2. Ayan. Tapos wala. Titingnan natin kung nagbabaga. Wala din. Subukan natin kung minute. Wala rin. Hindi rin siya umiinit. At tingnan natin kung may problema yung kanyang electronics. Ay, hindi pa pala na down. Okay. Alright. So lagyan natin sa 1. Tapos ilagay natin dito sa outlet. At boom, panis. Ayan, umilaw. Wala, nakikita nyo. Nag-ilaw na yung yan, success tayo. Tapos tingnan natin, ayan o, nagbabaga na. Patayin natin yung ilaw natin. Ayan o, nagbaga na. Ayan, di ba? Ayan. So success, nagbaga na siya. Ayan o. Alright. Okay, walang tinapay pero nagbaga. Ayan. Okay, so wagi tayo, wagi. Ipa-under natin. So bunutin na natin. I-up na natin. Ayan. Okay.
Off natin siya. Hindi para siya tataas yung kanyang magnetic kung hindi natin patayin dito sa power. So ito yung i-on natin, nag-ilaw, tapos off natin. Ayan, umakyat siya. Ulitin natin, yan o, tapos off natin. Ayan, so goods na. Ayan, ayan o. Tapos umilaw, nagbabaga, success. Ayan, so pwede na, kaya na, kaya. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, piliin ng all para maging updated ka sa aking mga i-upload na mga video. Bye bye.